Kasi ako hindi ako nagpapaniwala sa mga pungsoy na ganyan, sa mga zodiac, no. Pero sabi ko kung gagamit ka ng animal siguro sa taon ng pagpapanagot, eh gamitin natin Year of the Big Fish, okay? Are Hmm. you as optimistic or forward-looking, Senator? Well, yes and no. Dahil yung partly yes ay dahil yung survival ng gobyerno ay nakatali dito sa pagpapakulong ng mga big fishes. Kung wala silang magagawa niyan, pwede silang mapatawad pa eh. Doon sa promisa nila na may mga makukulong na big fishes dito sa before Christmas. Pwede pang mapatawad. Pwede pang silang mapatawad na yung nangyari sa ICI na nag-iisa na lang yung quorum. No? At pwede pa silang mapatawad na noong December 15 ay hinihintay ng mga tao yung mga big fish na makakasuhan at hindi nakasuhan. Pwede pa silang mapatawad na may marami pa rin unprogrammed fund dito sa nakaraang naaprubahan sa BICAM na national budget. Di ba? Pero pagdating nitong first quarter ng taon, ay kung hindi pa rin mangyayari yan, tingin ko hindi na sila mapapatawad. Lalo na going into the next nationwide protest rallies during the anniversary ng EDSA. So, tingin ko, alam naman nila yan. Hindi mo naman kinakailangan maging masyadong matalino para ma-realize na yung patience ng mga tao ay limited na rin at this point. Diba? Kaya tingin ko dapat magawa na nila yan before the EDSA celebration. Kailangan may mga malalaking isda na silang makasuhan at mapakulong. No? Dapat ay malinaw na kung itong ICI ay wala na mangyayari, at least ipass na nila yung ICAIC bill into law. No? Or itong mga hinihingi ng mga civil society katulad ng anti-dynasty bill ay medyo magkaisa na sila sa isang tunay na anti-dynasty bill at hindi yung peke na anti-dynasty bill. So itong mga ito ay kailangan mangyari first quarter ng taon or else ay sasabog talaga sa mga mukha nila yan. Kaya yes, may kaunting optimism pero ayoko rin namang i-overestimate yung gobyerno. Lalo na sa nakita natin dito sa nakaraang Annus Horribilis year, 2025. You know? Definitely may sense of urgency ito. No? Pero syempre nga talagang darating yung point na mapapatid yung mga tao dito sa kahihintay. Pag ang ginamit yung Senator is February, pero medyo matagal pa yun. No? Ako medyo I'm expecting na dapat within this month. Well, kaya nga sinabi ko, di ba? Before the EDSA celebration. Actually, bukas before pa rin yun eh. The EDSA celebration. Ibig sabihin bukas, pwede nilang gawin na yan. Or pwede rin next week. Dahil next week kasi before EDSA celebration. Gets mo? Ba? Gets ko. Sorry. Hindi kasi ako nakikinig kanina. Kala ko walang kwenta yung sinasabi. Hindi ko na masyadong pinakinggan. Na-correct tuloy ako. Okay, sige. I will concede this round. Okay. Talo ako dito sa round na to. Okay. Before. Sooner than later. Okay. Ayun ako ron. Wish ko rin yun. Actually, as we speak, may mga grupo na ng mga civil society, church people, at saka business groups na nagpadala na ng letter sa presidente. Parang urging him na gawin itong mga bagay na ito. Halimbawa, dito sa natapos lamang na BICAM report sa budget, meron silang mga request na ibito ng presidente. At may mga iba rin na mga grupo na magpapadala ng letter sa presidente para mag-request na gawin naman nilang ayusin naman nila itong anti-dynasty law o anti-dynasty bill na gagawing batas. Huwag naman itong proposal ng speaker at saka ng kanyang anak na practically institutionalizing again yung mga dynasties. May mga proposal din na kung ganyan na yung mangyayari sa ICI, ayusin na talaga yung ICAIC nila Laila de Lima at saka nila Chel Jokno, etc. At kasama rin yan itong Truth Commission na talagang lahat ng human rights violation ay kailangan gawan
ng batas para ito ay pag-aralan at litisin yung mga dapat litisin. No? Meron ding mga suggestion na package of reforms. Halimbawa, kung hindi kaya ng gobyerno humingi ng minimum wage increase, na the last time na ginawa ito was 1989, magbigay na lang naman sila ng non-wage benefits. Halimbawa, paliitin o bawasan ang presyo ng kuryente sa pamamagitan ng pag-suspend ng excise tax o VAT. At the very least for 1 year. At least mga consumers at saka mga negosyante ay masasayahan dito. Pagkamat magreklamo ang gobyerno, saan namin kukuha yung mawawalang revenues? Di kunin nyo sa better tax collection at saka pag-cut ng corruption. So may mga ganyan na mga hinihingi na this early. Dahil nga hindi nyo na nagawa yung mga promisa nyo, sana itong first quarter naman, magawa nyo na. Tama yan, no? Napakasimple nung solusyon na yan kahit ginagawang very complicated ang mga tao, no? Para ma-increase yung revenue natin, number one, tax. Pero ang laking panggagalingan. Imagine nyo, no? Kung hindi po ninanakaw yung bilyones sa pondo natin, itong mga walang hiyang mga senador at kongresista at mga kontraktor at mga taga-DPWH na ito, na-imagine nyo ba kung gaano kalaki yun? Sabihin na lang natin 100 billion pesos. Yun ang masakit sa heart, di ba, Senator? Yung ordinaryong Pilipino, walang choice, lahat tayo nagbabayad ng taxes. Tapos, yung mga politiko, yung mga magnanakaw, very, very efficient yung pagnanakaw nila. Systematic. Talagang diretso sa bulsa. At marami sa kanila makakawala. Di ba? So, yan. Pwedeng gamiting argument ngayon yan. Di ba yung sinasabi yung Senator? Tapos ang paliwanag nila, hindi namin pwedeng gawin yan. Hindi namin pwedeng ganon? gawin. Mawawalan tayo ng revenues. Paano yung Ganon? serbisyo ng gobyerno? Hihina ang serbisyo ng gobyerno. Dahil mawawalan tayo ng revenues, etc. Kawawa naman. Kawawa naman. Oo. Eh, Kawawa dito naman pa yung sa hindi Cebu, makakabili ng eroplano, no? correct, helicopter. No? Oo. Tapos ito pa, yung susunod na bagong flood control scandal. Itong BIR, itong LOA. Di ba? O sino ba kumikita dyan? Sino ba nakakakolekta ng buwis na sana ay kinokolekta sa mga negosyo? Di ba? So, mga ganyan ba? Yan, sasabog uli yan this year. Yan, LOA na yan. Yan, corruption sa pangolekta ng buwis. Yung ganyang argument na binabanggit niyo, Senator, ano yun eh? Basically, that would benefit yung mga thieves eh. Di ba? Huwag natin gamitin yung mahihirap kasi matagal nang nagagamit eh. Correct. Ang talagang dahilan dyan, ano yung pantustos sa kapritsyo nito mga nepo babies na ito? Paano na yung apartment na binili ni congressman? Paano na yung bagong kotse na gusto ni senator? Paano na yung helicopter? Sorry mo, hindi ako magmura. Pero, okay. Tsaka historic yan a month ago, one of the few times, nag-unite ang labor and capital. Dahil siyempre, yung capital ayaw ng wage increase. Di naman pwede yung labor na lagi na lang silang wala. O di nagkaisa sila, bawasan yung presyo ng kuryente. Na isa sa mga pinakamahal. Paborable sa labor at saka capital. Tama. Yun. That was a month ago. Maganda yan. Gawan nila ng paraan this year. Problema kasi dati, I don't know, ganun pa rin sa mga collective bargaining agreement, no? Pag nagkakaroon negosasyon yung management tsaka yung labor, usually ang unang sinasakripisyo dyan yung labor benefits wage increase. Di ba? Malulugi kami. Magsasara kami. Tataas ang presyo ng bilihin. No? Tataas ang kwan. Magkakaroon ng unemployment. No? Et cetera, et cetera. So, 100 peso wage increase lang yan. Na kung susumahin, sorry, parang naawa naman kami sa management. Sige na nga. Di na nga kami hihingi ng kakarampot. Sige na, magtitiis na kami. Ganon yan.